Okay. So, may mga araw na kapag naglilinis ako, meron akong nakikita na mga maliliit na foam sa ilalim ng upuan na yan na ginagamit ng anak ko habang nagko-computer siya. Tapos, nasabi din niya sa akin minsan na kapag umuupo daw siya dyan, minsan kumakati yung puwit niya. So, tiningnan ko. Ayan kung ano yan. So, ayan, nilagyan ko ginamitan ko ng flashlight. Mga foam nga na maliliit. Sabi ko, ano kung nangyari dito? Di kaya pinasukan ng mga insekto? Mga termite yata ang kumain sa foam. Meron kayang ganun? Paano na pudpud yung mga foam maliliit? No? So tinanong ko yung mga kakilala ko dito. Sabi daw nila ay mga recycled na foam daw yan. Mga recycled. Tapos pwede mong may nabibiling mga recycled kasi. Pero ginagamit usually daw yan sa mga sa mga sofa, yung mga upholstery, yung gumagawa ng mga sofa na upuan, no? So okay, ayusin natin dyan, papakita ko sa inyo. So binili ko pala yan. Ayan, meron ako palang napansin na parang butas. So sabi ko para siguro dyan pumasok, yung mga insekto, hindi natin alam. Hindi naman siguro daga, kasi hindi naman makakabutas yung daga dyan. Pwede kaya yung daga kumakain ng foam? Parang hindi naman. Yung may sabi sa akin kasi talagang sa katagalan daw na napupudpud yung mga basta mga recycled lang na foam. So ayan, bumili ako ng foam, nakita niyo. Yung foam na yan ay para yan sa sa ginagamit yan sa tricycle. So malapit sa 300 yung bili ko dyan, nasa 280. Mahal. Okay. So yung foam na yan, tamang-tama lang yan dyan kasi kakatingan pa natin yan Okay. So yung una nating gagawin ay tatanggalin natin yan gamit yung allen screw nya. So kung pala yan nabili ko yan sa Shopee. Tawag dyan ay rotating ergonomic chair. Binili ko yan kasi madali lang siyang ayusin. Tapos makapal yung plastic niya, hard plastic. Pero siguro yun lang yung problema niya, yung foam niya lang siguro. Pero napapalitan naman, naayos naman. So siguro kapag pinalitan ko na ng magandang klase na foam, for sure tatagal na yan. Okay, susubukan natin tanggalin. Parang mga corn beef na maliliit na foam na yun nandun sa loob. So napansin ko pala yung board yung kahoy na yan, yung board na ginamit nila sa paggawa niyan ay matibay. Yung mga material lahat okay, except lang sa foam. Siguro hindi lang natin alam bakit nagkaganyan. Sabi ng anak ko kasi makati daw sa puwit niya So malamang
Di natin alam, no? Baka mga amigas. Alam niyo yung mga amigas, tawag kasi dyan sa amin yung maliliit na langgam. Nak, mas masakit. Mas masakit pa kumagat yun kaysa sa mga talagang langgam na normal. Kaysa sa yung mga kwan. Hindi naman siguro, no? Baka nagkataon lang. Kasi kapag ako naman minsan umupo dyan, wala naman eh. Napansin ko lang na parang wala na siyang foam. Tigas na. Parang umuupo na lang ako sa cotton. So yan, ayusin na natin. Hindi pala kailangan na tanggalin nyo lahat ha. Yung nasa front na bahagi lang ng upuan. So yan oh. Nakikita ninyo? Na parang napudpud na foam na. So yan pala yung tinatawag na kwan. Recycled na foam. Yan oh, nakikita ninyo, ang ganda ng kwan ng kahoy niya. Parang board na kwan, ayan oh. Napansin ko lahat ng material na ginamit paggawa niyan parang okay, except lang talaga sa foam. Yung tela na yan, okay din. Yan oh. Hindi madaling napupunit. Matibay. So sabi ko bilhan na lang natin ng bagong foam. So yan, pinatayo na natin, no? Kasi lilipat natin dun sa loob. So kailangan malinis na siya, matanggal na lahat. So isa sa napansin ko, no, parang yung bolt niya masyadong mataas. So baka yun yung dahilan kaya kumakati yung pit ng anak ko pag naupuan niya, kasi napudpud na kasi yung foam eh. So nauupan niya na yung kwan, nauupuan niya yung bolt. So yung ginawa ko dyan ay hinigpitan ko, no? Hinigpitan ko, tapos binawasan ko gamit ng hacksaw blade. So before ko babawasan ay magkakating muna ako dyan ng kuha ng foam. Yan. So tamang tama yan nung binili ko. So gunting lang yung ginamit ko. Pwede rin pwedeng gunting, pwede rin cutter. Okay? Ayan, meron akong size dyan eh. Hindi ko lang nakalimutan kung yung size nya. Ayan. So yung ginamit ko na pangkuhan pentel pen. So yung foam pala na yan, kuhan yan ha. Heavy duty yan, magandang klase. Hindi siya malambot. Yan. Kasi pag dudugtong natin yan, idudugtong ko yan doon sa isang part niya. Kasi maya maya ay papasok natin yan dyan sa loob. Okay. Ayan, sumobra siya ng kaunti. Pero dapat kailangan sentro. Okay. Ayan. So okay na.
Hindi naman siya talagang perfect na kung ano, pero at least mapapasok na natin siya, no? So ayan pala, pinutol ko na yung sobra na bolt. So dalawa yan. So yan yung kuhan doon sa may kahoy. Para hindi matanggal yung kahoy. So yan, nilagyan ko pala ng nut para hindi siya makawala. Kasi wala siyang kuhan doon sa kuhan eh. Para hindi talaga siya matanggal yung kahoy na inuupuan, no, doon sa may metal na kuhan niya. So dagdag patibay na rin. Parang tingin ko parang apat lahat yan. Apat na bolt tsaka apat rin. Okay, so nakita niyo yung pinakita ko kanyo na rugby yung ginagamit sa sapatos, pag repair ng sapatos. So naglagay ako dyan ng kwan, ha. Maglalagay kayo ng kwan kasi didikit na natin yung mga tinutol ko na foam. Okay, so kailangan yan kwan, ha, sandwich. So sa both side ay maglalagay kayo ng rugby. Okay, tapos gamit yung inyong daliri ay kuha ninyo sa buong kuha niya, buong surface ng foam. Okay, so yan ay nilagyan ko lang muna, pero hindi ko pa na ano. Yan yun, yan nakita niyo, yan. So kailangan sa lahat ng area niya malagyan ninyo ng rugby. Okay, so kailangan lahat ng side talaga ilagyan ninyo. Tapos may mahabang part, so kailangan nalalagyan talaga, ha, ng rugby. So gamitin niyo yung yung 4 finger ninyo para makakuan siya. Pagkatapos niyan ay patutuyuin natin yan ng mga 15 to 30 minutes. Yan, medyo matagal. Kasi para dumikit siya ng kuan yun. Ayan, nakita niyo pinapaypayan ko para mag-dry siya. Okay? So nagpaayos kasi ako ng sapatos ko at tinanong ko yan sa nag-ayos ng sapatos. Ganyan yung technique nila para makapit daw yung sapatos. Ano ba yung sakwan ng sapatos? Swelas ba yan? Yung sa ilalim ng sapatos? No? So hindi, pag naglalagay kayo ng rugby, hindi dinidikit agad. Pinapatuyo pa muna yan. Ayan, kinabit ko na. Meron pala akong nakalimutan dyan, yung sa kabilang side, yung sa side niya pala. So medyo natagalan ako dyan kasi naghintay naman ako ulit ng mga 30 minutes para patuyuin yung sa kuan bago ko naman ikinabit. Okay, napaka-importante na pagkalagay ninyo ng rugby, wag ninyo ididikit kaagad. Patutuyuin talaga ninyo yan, rugby na yan. Mga 15 to 30 minutes. Mas maganda mga 30 minutes. Nakakuha naman yung video na yan eh. So matagal bago ko na tapos yan. So habang pinatutuyo ko ay nilagyan ko pala ng kanyan ng Elastoseal. 4 pala na bolt yun, 4 na bolt, 4 na nuts yung kinabit ko.
So habang pinapatayo ko naman yung elastosil, elastosil ko niya na yung ginagamit pang tapal sa bubungan kapag may butas. Okay, so ayan na siya oh. Ayan. So ganun lang. O, di ba? Meron naman kayong natutunan sa video natin ngayon. Siyempre gumagawa tayo ng video no para makatulong. Share, binabahagi ko tong video na to. Baka sakaling meron sa inyo dyan na upuan, ang problema ay foam lang. Ayan, diba, napakadali lang ayusin. Pag maglalagay kayo ng foam, hindi na kailangan natanggalin niyo lahat yung sa parting una front lang, kasi ipapasok lang niyo yung foam dyan eh. So siya nga pala, nilagyan ko ng kwan dyan no, ng tape yung butas. Tapos ayan na, okay na siya. So pinasok na natin yung foam. Yung foam pala na yan, kuha niya ha, kuha niyan 2 inches yung kapal niya. So mas makapal yan compare doon sa original. Sadya kong yan yung binili ko kasi nakita ko na meron siyang pasobra na parang tela eh dun sa ilalim. So sabi ko meron pang space, pwede pa siya na medyo makapal. Okay, tapos ayan, kailangan yung gagamitan naman natin siya ng kwan, ng tacker or anong tawag natin, staple gun. Okay, hindi stapler ha, yung ginagamit sa opisina, hindi, malaki yan tsaka matigas. Staple gun, yan yung tawag dyan. So hindi ilayo nyo sa mga bata kasi delikado yun sa mga bata eh. Tinatago ko yan, hindi nila naaabot. So ayan, parang okay na no. Yung link pala niya ano, kung saan ko nabili, sa Shopee ko nabili yan eh. So ilalagay ko lang dito sa description ng ating video, o sakaling gusto nyo rin bumili niyan. So napaka kanyan, matibay. Plano ko nga bumili ulit. Mura lang yung pagkabili ko dyan eh, nasa 1,000 lang yata. Sulit na siya, sulit. Matagal magagamit kasi hindi kinakalawang yung hard plastic kasi yan eh, makapal plastic niya. Yan lang yung part na na metal oh, sa may upuan niya oh. The rest puro na mga plastic. Ayan. So hindi naman, basta't hindi nababasa ng ulan or tubig, hindi naman kakalawangin yan yung metal na yan, kasi nasa loob lang naman ng bahay ninyo. Upuan yan ng ginagamit ng anak ko. Okay, so ayan na, naayos na natin no? Sana nakatulong sa inyo ano, nakatulong yung ginawa nating video, para kung meron kayong mga upuan dyan, di ayusin na lang ninyo no? Madali lang ayusin. Okay, so hanggang dito na lang yung ginawa nating video no. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe at hanggang sa susunod naman nating gagawing video. Ayan. You like it? Diba? How's it feel? How does it feel? Smile one day.
You like it? Ayan na. Hey, Gusto daw niya. you like it? Kiss kay Papa. Kiss kay Okay. Papa. Show them video. Hanggang sa Show them. Kiss one. muli naman nating pagkikita. Okay. You like it? So, gumagawa ako ng mga content, no? Gaya nito, no, na kung meron tayong mga tutorial sa computer, ang intention natin ay makatulong. So wala namang pinagkaiba yan, no? Kahit sa anong mga DIY na video, di ba? Ganun pa rin yun, kahit na ano, basta't makatulong tayo, di ba? So, Bye-bye. in short, masaya ako na nakakatulong. Bye-bye daw. Okay, bye bye, hanggang sa susunod po. Sa YouTube ni Voice Over. Bye bye.